Magandang araw mga kasuelo. Magandang araw, darling. Morning, Philippines. Dito tayo sa bayan para bumili ng kailangan ng ating mga baby goat. Saan tayo bibili? Dito sa bibili tayo ng vitamins sa baby goat at gatas. Lumalakas na po yung kanilang konsumo. Sama na? Sini? Okay. Nautosan pa ko ni ate. Asan yung gatas? Bigyan mo la. Hindi na. Init ko. Gatas, gatas, gatas. Gatas, gatas. Bata, nasa pala yun sa matagod. Buwas mama. Nang yung bata kay. Yung malaki na, malaki. Barberan. Oo. Sa kambing to, tsaka kang Tito Duro. Ay, naka. Hop. Kain muna kayo sa ating mga kayo. Ay. Gutom na sila. Hop. Marurumihan yung ating damit. Ha? O ito. O ito. Pero sa kanya, ano to? Isa. Gutom sila dahil galing po pala kami sa bayan mga kasuelo para bumili ng ano, ng gamit nila o kailangan nilang gatas, vitamins. Tapos ito nga pala yung ating nabili, ano, gatas, ayan. Ang dami ito. Pwede nyo, may nag-sponsor ng gatas. Saka nagpapasalamat nga po pala ako kang Ma'am PC sa kanyang binigay dito para dito sa dalawa. Malaking tulong po, malaking bagay po para sa amin. Makatip bawas-bawas po ng gastusin. Ayan, at saka binili ko pa sila ng tiki-tiki. Oh, sana all, vitamins ng kambing. Tiki para sa kanila araw-araw, isang drop. Thank you po, Ma'am Tessie. Maraming salamat po. Ito na, sobrang takaw na ng mga kambing natin. Ayan, no? Lalo na itong maliit. Itong malakas to eh. Ito kasi di pag ano yung chupon yun, di pa niya alam. Tugan. Gatas. Bahalang kinumos sa musudaan basta daghan lang sila gatas o nga po sila vitamins. Pag lumaki, benta natin. Pag nag-edad ng 3 months to, binta namin ng ano, ng red. Hindi namin ibenta to. Babae. Survive. Apo, may bote niya pa. Ito, cute to. Malaki yung tinga niya. Kaya, ano man natin ang tiki-tiki. Eswela. Tiki-tiki plus mo, baby.
Sige. Sarap. Ikaw. Tigi-tigi ka. Uy! Okay. Alay natin sa labas sa banda at atakatang. Lumalakas na sila mga silo. Ano na, 7 days na sila dito ba? 6 days. Sige. Sana masurvive namin kayo. Thank you kayo sa nag-sponsor ng gatas nyo tsaka vitamins. Sweldo. Salamat daw po, Ma'am PC. Ano? Kaya lang laging miihi din sa loob. Hindi namin mahalagay sa labas mga silo kasi mahangin, malamig. Yung kanilang dumi matigas. Hindi naman mabaho, okay lang. Tapos sabay ako dito punta sa ating alagang baka kasi iniwan ko nga dito kahapon. Sabi ng may-ari ng baka dito kay Jonas nga iwan ko na lang muna dahil banatan pa niya. Hindi, pakastahan niya uli. So nakastahan daw uli. Na ano ito, na puwersa ito si Princess kahapon. So sana magpertil na dahil pinaulit-ulit ni Jonas pinakastahan itong ating alaga. Ayan na nanahimik na siya kahapon, talaga hindi mapakali, ikot-ikot. Ayan nanahimik na siya si Princess. Obserbaran ko lang po ng isang buwan or 2 months kapag hindi na naglandi uli or pasukan siya o na buntis siya, ay ligtas siya, hindi siya maibenta. Sayang naman kapag ibenta kung buntis na. Maganda pa namang naglahi sa kanya. Ayun pure Brahman, kulay gray. Tapos Brahman din to, pero marami nga nagsabi na tumbuyin daw itong ating bakas, Princess. Pero malay natin, baka ipagkaloob niya pong Ginoo na mabuntis na siya. So mas maganda. Pero kapag hindi, yun, tuloy ang plano na ibenta siguro to. Kasi sayang yung panahon sa pag-aalaga. Nanahimik siya Princess, kahapon talagang nagwawala siya. Pag nakakita ng kapwa niya baka, talagang tumatakbo. So kunin na natin kasi dalhin natin dun sa ating area din. Ayun yung kanyang mga baka. Bagong anak din dun yung mga baka niya. Ang kanyang area. Sige. Kumusta ang lagay? Kumusta? Hapong-hapo. Pinakastahan niya uli daw ni Jonas ito kahapon. Tara, uwi na tayo. Uwi na tayo. So dumaan tayo dito mga sulo sa ating alagang baka na si Maribek na malapit na mga anak. Ito siya. At meron po akong na laman pala. May nag-comment sa ating video sa Facebook, si Sir Danny Ramos. Ang sabi niya ay
283 days daw bago manganak yung baka mula sa pagkasta. So binilang ko, so nalaman ko na next week or February 17 yung target na manganak siya. Ayun. So ano na ngayon, 13 yata. Ano ba yun? Nakalimutan ko na yung pizza mga silo sa sobrang kabisihan. February 12 pala ngayon. So 17 siya ang target. Tingnan natin po kung matugma. Kasi tinignan ko yung pizza na kinastahan siya at ibinilang ko. So 17 ang araw or target. Nakaka-excite mga sila. At least may guide po ako. Maraming salamat nga pala sa nagbigay idea or nag comment doon sa ating video. So meron akong target na araw na mababantayan siya para matsimpuhan natin na sa kanyang pag-anak ba. Kung kailangan ng tulong natin, hihilahin natin kasi nakita ko sa ibang video rin na hinihila katulad yung ginawa ng ating kaibigan na technician na hinila niya kaso nga patay na nung paghila. Hihilahin kapag nahirapan umire or lumabas yung baby. So sana wala pong problema dito kay Maribek. Successful yung kanyang panganak. Ito na siya. Nandito na tayo sa excitement na diba? Namamaga yung kanyang dede na, pabagsak na pabagsak. So next week makikita na natin yung baby niya. Ayos. Momo. Alam niyo pangalan niyo, Momo. Ngi. Si Momo mga silo, kailangan na rin yan, pupurgahin. Si Momo dahil matagal na rin hindi siya napurga uli. Ikutan ko muna dito yung ating mga baka mga silo din sa malapit sa amin bago ako magtungo sa bukid. Kasi kapag nandun ako sa bukid, wala na, hindi na ako makabalik dito. Hapon na. Wala akong timba. Kasi nandun yung ating mga kambing. Kapag ipinalabas ko na sila, wala nang uwian hanggang sa mabusog. Pagka nabusog, balik sa kulungan, tapos diretso sa mga kalabaw. Yun po, ganyan umiikot yung aking araw dito, araw-araw dito sa Baybay. Kapag meron po akong activity sa barangay, ang ginagawa ko po sa aking mga alagang kambing, nangungumpay ng maaga, marami, at ilagay ko na doon sa kanilang kulungan para may makain sila. So ganun ang proseso. Ibalik ako sa bahay ay kukuha pa ako ng darak at asin, tubig. Nag-sunbathing na yung dalawa dahil busog na. Narinig na naman yung aking boses. So lumapit na naman sa akin mga silo. Shoutout nga pala kang Kuya GC. Nansala, ayan po ang sinabi niya po. Nilagyan ko ng malunggay ang kanilang kulungan pero hindi nila pinapansin. Gusto nila yung gatas at saka tiki-tiki. Ito talaga ang pinakamalambing mga silo sa alaga namin sa dalawa. Panarinig yung aking boses. Oo. Sumasampa sa akin mga silo. Panarinig yung aking boses mga silo. Dito. Kiss. Oo. Kiss sa mga viewers. Kiss sa mga viewers. Tapos si Mrs. nakapagluto na pala ng ulam namin din eh. Nandito yung aking mga tiyahin. Dito rin nakain sila. Ayun o. Lagay mo malunggay ito. Pakuha malunggay. Sarap to lagyan ng malunggay. Tahong to ito mga silo. Ito yung aming pagsalo-saluhan din eh sa mga nurse. Hanggang sila dalawang ni Sir Leno. Giring.
Ito yung ating ulamin. Oh. Dami naman ito bilhin natin. Lagyan mo ng ano, malunggay. Soy. Yan, imbis na magsimay ng malunggay mga sulo, kachat na naman yan yung kanyang bata. Ito bata ko. Magmarites daw yung dalawa sa labas. Ayan. Diyan na muna kayo. No? Oo. Tumagot. Diyan lang kayo ha. At nandito nga po pala yung aming mga tiyahin kumakain. Aming bisita. Ito yung mga nurse nagbabantay ni Odoro. At bago ako mananghalian, pupunta muna ako dun sa mga baka natin para magpakain dito sa darak at asin, painom tubig. Ikutan ko muna sila. Pinauna ko muna sila ni tiyahin ko. Yun no. Yan si Maribik. Yan, alalay lang ito mga silo, back up para madagdagan palalo yung kanyang gatas ba. Oo. May manganganak na siya. Iniwan ko muna yung mga kumakain doon sa bahay mga silo. Sila ni Shirley, mga kapatid mama, saka yung pinsan kong isa. Sila yung nakabantay ni Odoro ngayon. Kasi si mama ay nandun sa bayan. Nagtinda sa kanyang mga kakanin. Oh. Paanuhin ko muna yung mga baka natin, painumin. Bago tayo pupunta doon sa mga alagang kambing. Dali. Dali. Sarap. So time to pastol na naman po kami mga kaswelo rin. Kasama ko si Mrs. at wala si CJ kasi may pasok. Ayan o. Dito kami sa maraming damo. Tapos sumama si Sir Caro, yung kambing niya, yung maliit. Ayun yung nanay niya oh. Maraming damo itong spot namin dito ngayon. Ito lang aming ginagawa tuwing hapon mga sulo, tuwing alauna makakain sa tanghali. Kasi kung kumpay lang kasi mas maganda kasi mas maganda kapag ganito. Ginagamit ko lang yung pagkukumpay kung aalis ako, kung ulan ganyan. Pero kapag ganyan walang ulan, pinapalabas ko talaga sila. Mas gusto ko ganito para makarami sila. Oo. At sa wakas po mga kaswelo, unti-unti na pong nasasana yung ating bagong membro at sumasama na sa ating dito mga kambing. Sumasama na. Ayan o. Mas maganda para hindi gaano pagod bantayan. Kapag magdalawang grupo kasi obligado dalawang tao din na magbantay. Pero kapag ganyan na sama-sama na sila, so kahit isa lang pwede na. Pero pa, kulang pa mga
isang linggo pa. Sanay na sila talaga sa isa't isa. Aha, ayan o. Uy, anong pinagpapak mo? Kumakain si Mrs. dun sa lalim ng puno. Ayan, mga bago na yan. Yan, bago. Bago sa taas. Tapos meron na tayong mga buntis din eh. Yung ating mga dating alaga. Yung sarili nating alaga. Ito. Tapos yung triplets maker. Yung nanay nila ni Daniel. Tapos yung pula. Tapos itong anglo. Tingin ko buntis na rin ito. Nanay ni Buang. Tapos si Buang, hindi ko pa nakakita na nangliligaw dyan sa mga kababaihan dyan. Ayos. Yan, sama-sama na sila mga silo. Ang ganda nilang tingnan, no? Tapos meron akong nireserve dito na katayin para naman sa aking mga kasamahan sa tracer ng palay, harvest ng palay ba. Kasi siyempre parating na yung anihan, siyempre magbubungahan na yung mga natanim naming palay. So naipangako ko na talaga sa sarili ko, sa kanila rin, na or na panumpa na ba na kada umpisa ng pag-harvest ng palay, magkatay ako ng kambing pangkusulo sa mga tao. At pagkatapos ng pag-ani ng palay, pag-graduation na ba, katay uli ako ng kambing para pampasalamat sa mga kasamahan natin na sinamahan tayo. Kasi hindi naman yan kikita yung ating makina kung wala sila. Hindi ko naman kaya mag-isa lang. So bigyan ko ng papremyo sila kahit sa pamamagitan lang sa ating produkto dito na matikman din nila. So gustong gusto din ng tropa na ganyan ang aking pamamalakad. Hindi ko alam kung ilang piraso kami membro niyan or sasali sa pagdating ng anihan. Kasi lumalawak or lumalaki yung aming aanihin mga kaswilo na palayan kasi nadadagdagan yung palay na aming quota. So meron ako na-reserve dyan, lalaki, na ipakain natin sa ating mga kasamahan sa tracer. Tapos meron din sa pagtapos meron din akong nakahanda dyan. Ayos, yun lang mga swelo. Ay, hindi pa ako nakabalik dun sa palayan natin. Gawa nang na-busy tayo ng kaunti din sa ating mga alaga. Minsan pag pupunta ako dun para makita kung kailangan bang abunuhan uli. Kasi nung nakaraan si doktor nag-report sa akin na tumawag na yung isang area kailangan ng abono. Si Andrew, napatawag si Andrew, ano kayang problema? Walang internet dito, predita lang ako. Meron palang mga swelo, kaya napatawag si Andrew, manghihiram sa ating tolda or trapal, yung ginagamit natin sa tracer. Uwi muna ako. Iwan ko muna dito. Kaya may namatay yung nanay ni Yoyoy. So may namatay sa kapitbahay namin. O manghiram daw sila ng ng tolda. Yung kaibigan namin doon na yung kanyang nanay namatay. O kailangan ng tolda kasi ayan ang ulan. So uwi ako muna para mapahiram natin. Namatay, nakikiramay ako kay kaibigan Yoyoy
Yung yoyoy na yan ay isa din yan sa mga gumawa sa bahay natin ni Blissy Home noon. Siya yung nagpa-plastering noon, tsaka naglagay ng mga door jam. Kaibigan din natin, so namatay yung kanya nanay. Mahiram daw silang tulda. Uwi muna ako mga sulo. Alam muna natin si Mrs. Nandyan lang naman. Tsaka balik lang ako kaagad. Kaya lang nandun yung motor na sa atin. Nandun sa baba. So, tamang-tama po mga sulo. Nakapagpagilin tayo nung nakarang araw. So meron tayong ma-share dun sa namatayan. So ganyan po ako mga sulo kapag merong pumanaw dito sa amin sa barangay, nagbibigay po tayo ng bigas doon sa namatayan. So ganun po yung ating kasi meron naman na tong share ba, meron tayong bigas para kahit pa paano makatulong-tulong tayo. Uwi muna ako para i-ano ko yung mga trapal kasi nandun sa taas. Hindi pa naman magamit yung trapal na yun kasi wala pang anihan. Oras na po mga kasulo sa kanilang pag-uwi. Ayan, pauwi na sila. Ayan, nangunguna yung busog na busog. Buntis na rin po yan. Ito, bit-bit ko pala yung anak kay Sir Caro, si baby girl, kasi napagod siya. Uli. Shhh. Pagdating sa bahay mga sulo, sikasa tayo sa ulam. Meron ng tubig Asa mahina. Ano pala ito? Laman loob ng baka. Gagawin kong papaitan. Ang paborito ni CJ din. Ayan Pakaluan ko ulit kasi matigas pa. Habang nagpadide yung dalawa, tig-isa sila. Tapos habang padede, ako naman mag-asikaso rin sa ulam mga sulo. So ganyan po ang aming activity ngayong araw. Uy, padede mo isa. Isa kayo. Sarap buhay ma. Asan yung alaga natin? Yun. Nakarinig na naman yung ating boses. Narinig na naman. Diyan na kayo. Magluto akong ulam. Ano? Ulam? Ha? Ano ulam? Papaitan niya, magigisa na ako na. Pisa na tayo mga sulo. Yay! Lutong papaitan, favorites ni si Jay. Yay! Margarin ang ating panggisa mga sulo para mabango ba. Para madilaw-dilaw yung sabaw. Tapos sabay-sabay ko na ito. Bawang, sibuyas, luya. Ang bango. Ano natin yung ating ginayak na maliit.
Toyo konti. Konti lang. Paminta. Tapos hintayin ko lang po ang asilo na pumuputok-putok bago natin sabawan para matanggal yung lansa. Pumuputok-putok na! Pumuputok-putok na din! Nagutos-tatos na din! Pumuputok na! Ang gawin natin sa bawal yan. Ano natin? Check na to. Uy, bumubulusok na. Day, kumukulo na day. Saka natin lagyan ng pampaasim. Pwede ka yan? Ano yan? Hindi pa luto. Uy, kasarap. O, tawagin mo si Lula mo. Kakain na tayo. Jay, takma mo ba, Jay? Ha? Takma mo eh. Lasa. Sabo. Takma natin sa mga hugador. Ano? Ilaw mo. Init. Saglit. Ano ba? Yummy. Yummy. Ito, darling. Oo, dali. Ayan na. Awan na. Kakain natin tayo. Kain na kami mga silo. Okay na.